Thank you po. Sige po, start na po tayo mga mens. Tayo po ay mag-pray. Tayo po ay naka-live. Ako po sisimulan na po natin ang tayo mag-pray ngayon at para po masimulan na po natin ang ating training. And thank you very much po sa inyo. Sa Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, maraming po salamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan at patuloy mo kami bibigyan ng kaliwanagan ng kaisipan at humingi po kami ng gabay at pagpapala sa aming online training na ito. And amen. Salamat po. Sa Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay na po ba si Mensa Benitez? Sally Benitez. Sorry po. Yes, thank you po. Ipakikilala ko po sa inyo. Sorry po. Ipakikilala ko po sa inyo ang ating speaker po ngayon. Siya po ay mother of 3 kings, 18 years na private employee, naging finance officer, at saka ngayon siya ay yung treasury supervisor at Jade account holder. At syempre, claim na din natin na yan ay next sa elite executive. Siya po ay si Mens Sally Benitez. Yan. Okay, Mens. Ayan, amazing morning. So, kamusta po ang lahat? Na-miss ko to. Na-miss ko yung nasa screen ako. So, magandang gabi, amazing morning po sa lahat po ng nandito. Sa 15 million na participants, amazing morning. Thank you so much po sa ating napakagandang host for tonight. Miss Chini Joy. Tama ba? Sorry, Mens. Hindi ko marinig. Esther Mens. Esther Ramos. Sorry, Mentor Esther. Sa anak ko lang pong, sa akin lang pong account. Sa aking anak lang pong account ang ginamit ko. Okay. Sorry po. Okay, sige po. Si-share ko lang po yung aking screen. Dali lang po. Alam. Okay. Dali lang. Dali lang, mentor, ha? Patay yung camera niyo. Hindi. Wait lang, Mens. Ayusin ko lang yung share screen.
Ayan. So, okay na siya. Okay, mentors. Once again, amazing morning po. Dito meron. Welcome po ulit sa ating Manual 3.0. Ayan. So, welcome to I Am Worldwide, a home of hope. Means health, opportunity, prosperity for everyone. So, congratulations, mentors, on becoming one of I Am Worldwide's Agent of Hope. So, sana po may mga nakapasok na mga newly member para ito po ay para din sa atin, para ma-refresh tayo and atin pong aralin ulit ano po ba ang dapat natin gawin after joining. So, ito po yung ating mga young founders, si BPI Kaoy at saka si si Press Allen Marvin. So, sila po yung nagtandem na dalawa with combined experience of 20 years sa multi-level marketing. And inaral na po nila bago sila mag-come up sa isang magandang company, yung I Am Worldwide. So, lahat po ng pangit na sistema, binago po nila, ginawa nila yung I Am na ang ano po is para makatulong sa mga tao. So, ayan po. So, alamin po natin yung ating mga team. Kani-kaninong team po ba tayo? Nakalinya. So, syempre tayo po ay nasa top 1. Si Mentor Shirley May, ang ating Crown Alpha ngayon. At yung ating top 2, si Mentor Catherine Policarpio, ang founder po ng Team Fierce. Si Mentor Shirley May po ay founder ng Team Blast. Ayan. At ang ating top 5, si Mentor Jessa, siya po yung founder ng Team Warriors. At syempre, ang ating founder ng ating team ay ambassadors, yung overall top 10, si Mentor Fritz at si Mentor Cory Silva. So, dyan po tayo nakalinya sa kanila. Alright, so ito naman po yung mga ambassador for leaders. So, si Mentor Raf and Kayso nga, sila po yung founder ng Team Shera. Sila po yung merong may-ari ng IBC Pampanga. And si Mentor Arian Manalastas, ang founder ng Team Dynamic. And of course, si Mother I Am Vicious, Mentor Lizel Raimundo. At syempre, ang very own founder ng ating Falcons Worldwide, ang ating Mother Mentor Hanilay Colliarin. So, ayan po, sa mga bagong member, alamin niyo po kung kani-kanino po tayo nakalinya. So, sila po yung ating mga top mentors. So, let's start your IM journey. Pagka po kayo ay nasa IM business, you must have this stable internet connection para tuloy-tuloy po ang aral natin kapag tayo ay nagsuzoom, tsaka para walang interruption, walang yung focus natin nandun lang. And syempre, meron tayong laptop and cellphones na high resolution para maganda po yung presentation natin. So, kagaya po natin, talagang si Mentor Gabs ay nag-provide ng laptop para may magamit po tayo. Ayan po. So, mentors, ano daw? It's a must
So let's start learning. Online through Falcons Academy, meron tayong mga academy nights, tapos meron din tayong guides sa Falcons online. Tapos meron din tayong offline trainings. So sa Team Falcons, meron po tayong guides. Makikita po ninyo doon about IM, about the products, mga business presentations, yung trainings po natin, at saka yung mga tools, at saka nakikita din po natin doon yung mga testimonials ng mga co-members natin or mentors natin. So lahat po yan nasa ating page ng Team Falcons Worldwide. So, search nyo lang po yan, mentors. Okay po. So, meron pa po tayong Falcons Academy every Friday at 8 p.m. naman via Zoom. So, sana po lagi po tayong lagi po natin siyang attenan and maging active din po tayo. Participate po tayo. Alright, so never forget, always start your day by greeting your commentors in your group chat or your GC with amazing morning. Or kung meron po kayong mga inspirational quotes, send po ninyo para maka-good vibes. Kasi sabi nga, good vibes are like waves on a lake. As you drop your stone in the water, they will multiply and recreate infinity of good vibes. So, coming back to you at fast rate din. Okay po? So, must attend. Lagi po natin tong sikapin na ma-attend natin yung offline natin. Punta tayo sa main office every Monday to Saturday. Meron pong IBP ng 5 p.m. and then special training ng 7 p.m. Tapos meron din po tayong mga webinars. So, ayan po. Ayang Business Center Batangas, meron din po every Tuesday and Thursday. IBP 4 p.m. and special training din ng 6 p.m. Then every Saturday, IBP 1 p.m. special training ng 3 p.m. So maganda pong maka-tune in tayo or physically punta po tayo sa business center. Okay. Eto, if you are not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. So tama naman po, 'di ba? Kung talagang gusto mong matuto, lahat ng paraan magagawin mo. Walang makakapigil sa'yo. Pero kung ayaw mo, ang dami-dami mong pwedeng maging dahilan, ang daming excuses. So hanggang sa nadidelay yung growth natin dito sa IM business. So dapat po alam natin yung stand natin kung after natin pumasok sa IM business, kung ano ba talaga ang goal natin para napupursue natin. Walang nakaka-distract sa ano natin, sa goal. Alright po? If you're ready to start your journey today, brace yourselves, learn the things you need to do as a new member of IM Worldwide. So, I hope ready na po tayo, mentors, no? So, ang i-discuss po natin today is about Manual 3.0. So, what to do after joining? Ano nga ba? So, paano nga ba gawin? So, start the business right para mas maganda po na simulan natin sa tamang paraan, sa tamang way, sa tamang training para hindi tayo naliligaw kung saan-saan. Okay po? So, sabi dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. So, tama naman. Hindi mo naman kailangang maging magaling ka agad bago ka magsimula. Pero lahat dapat dadaan muna, mag-start ka muna, mag-training ka para ikaw ay maging magaling. So, mali naman po yung attitude na tsaka na kasi
hindi ko pa naman siya naaral. Tsaka na ako mag-i-invite kasi hindi pa ako nagte-training. Tsaka na ako mag mag ano ng IBT, magpe-present kasi hindi pa naman ako magaling. Mali pong attitude yun. So, kailangan, kahit hindi ka pa magaling, kailangan nating simulan para sa continuous na ginagawa natin ay magiging magaling po tayo sa pagpipresent, sa pag-i-invite, sa mga trainings natin. Kasi hindi po natin siya malalaman kung hanggang saan ang galing natin hanggat hindi natin siya nasisimula. Sa first step pa lang, dapat alam na po natin na okay lang na hindi ka pa masyadong yung sa presentation, pero pag tinutuloy-tuloy po, pag lagi pong nagpe-present, nahahasa, yun, nagiging magaling. Ganun din sa pagdating sa pag-i-invite or pag-present ng products, ng business opportunity sa mga prospect po natin. Alright? Okay. So, personality development. So, ito laging sinasabi. Empty cup. Empty your cup always. Lalo na kapag nag-a-attend po tayo ng online or offline training. Para lahat po ng dinidiscuss, pumapasok sa isip natin. Kasi kapag acne tayo, lagi natin sasabihin, alam ko na yan. So, lahat ng sasabihin, alam ko na yan. May nagdi-discuss ng business opportunity, alam ko na yung gagawin. So, dapat hindi po tayo ganun. Dapat lagi tayong empty cup at ready po tayong mag-absorb ng lahat ng naririnig natin sa training, online or offline. Even dun sa mga mentoring session, so dapat lagi tayong nakikinig, lagi tayong empty cup, lagi tayong magte-take down notes para hindi natin makalimutan. Alright? So, number 2 is yes mentor attitude. Kasi kapag hindi po tayo yes mentor, useless ang pag-join nyo dito sa IM business natin. Kasi ang mga top mentors natin, kaya tayo ginaguide, kaya tayo tinuturuan kung anong dapat nating gawin, kasi napagdaanan na nila yun. Alam na nila. So, alam na nila kung ano ipapagawa sa'yo para mapunta ka sa right path. Yung hindi mo pagdaanan, yung napagdaanan nila before na medyo rocky road. Kaya dapat lagi tayong yes mentor attitude. Kung man sinasabihan ka, mens, mag-training ka, mens, mag-speaker ka, yes ka lang, kasi part ng training mo yun. Eventually, pag maging magaling ka na, sasabihin mo na naman, thank you, mentor. Thank you kasi nag-yes mentor ako. So, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Dito nag-i-start ang pagiging, pag-grow ng business mo sa pagiging yes mentor mo. Kasi titingnan mo yung mentor mo as guide. Yan yung magdadala sa'yo sa top. Kasi sila ay nandun na. Alam na nila kung ano yung mahirap at madali sa mga pagdadaanan mo. So sila yung gumagawa ng way sa'yo na huwag ka dyan, mahirap yan, ganito gawin mo. Mag-train ka o ito gawin mo to, mag-speaker ka, yung ganun. So dapat lagi tayong yes mentor. Okay po? So, dapat meron din tayong good learning, listening, and lecturing attitude. Kasi importante po yun na matuto tayong makinig at natutunan natin lahat ng napapakinggan natin sa mga mentors natin para din maipasa natin sa mga leaders din natin pababa. So, yan ang isa sa pinakamagandang personal development attitude. Yung GLLA. Okay po? Okay. Number 4.
learn the business fast. Learn and share the fastest way you can. So, ano po ba ang pinaka-fastest way na pwede kang mag-share? Is syempre yung ating multimedia. 'Di ba yung social media natin. So, yun yung pinakamabilis. And then, syempre, yung sa learning, lagi tayong mag-ano sa mga trainings online. So, yun yung pinakamabilis. Habang inaaral natin, yung mga guides natin, and then yung mga Zoom, importante yan. Kahit na iisang topic lang, pero iba-ibang speaker, iba-iba ang knowledge, ang learnings na nakukuha natin. And, wag na natin patagalin. Yung power of now is napaka-powerful. Kasi habang mainit, dapat sinasabayan natin para makuha natin yung momentum natin. Alright po. And also, kapag ka nasa trainings tayo, lagi tayong magsisave notes. Sa cellphone, kapag nasa labas, pwede naman yung, di ba, sa cellphone, merong mga notes, so dun magaganon. Or, magdadala tayo ng kahit maliit lang na notebook para nakakapag-take notes tayo whenever meron chances na may mga mentoring or nakakapamiso tayo on the spot sa mga top mentors natin. So, lagi tayong ready na merong pen and notebooks or ready yung ating notes sa cellphone natin. Alright? So, sabi nga, ink is better than think. Kasi, nababalik-balikan natin yung mga notes natin. Kunyari, sa mga, sa mga free time nyo, pwedeng buklatin nyo. Ako dalawang planner na yata ako ng notes. So, from time to time, binubuklat ko yun. And, yung mga mentors ko rin, si Mentor Herald, Mentor Gabs, minsan sila din, binubuklat nila. Ano nga ba yung napag-aralan na ni Mama? Yun. Paano nga ba ginagawa? Yun. So, yung mga trainings sa mga top mentors sa Zoom na talagang nagsusulat ako, and then, yun yung nagiging guide din nila. Hindi lang sa akin. Nagiging guide din nila pag may gusto silang malaman, may mga tanong sila na dun nila binabasa. So, nakakapag-aral din sa mga notes. IBP trainings and mentorings, importante po yun. Kasi dapat yung mga learnings natin na kukuha natin sa mga top mentors natin through mentorings. Sa mga trainings natin, diyan natin i-apply yung kung paano natin ginagawa yung business. And of course, yung IBP, yung ating business presentation, dapat yun ay namamaster natin kasi yun yung first approach natin sa ating mga prospects, sa ating mga leads. Kasi nandun lahat from product to business opportunity na presentation, nandun po lahat. So, and kailangan din daw po natin basahin ang Law of Leverage book. So, kung meron po kayo niyan, pa-share na lang po. Be active in your GC and company's activities. So, wag po tayong mawawala sa mga event. Hanggat maaari po, kung wala din lang naman tayong ginagawa or may free time tayo or malapit lang naman tayo dun sa event, mag-attend po tayo. And syempre, lagi yung maging active po tayo sa mga group chat para lagi po tayong updated. So, sabi nga, show up. So, what to do next after? Importance of setting goals. So, ano nga ba ang importance ng setting ng goals? So, number one, it gives you direction. Siyempre, kapag ka may goal ka, may tinitingnan ka kung ano yung pupuntahan mo. Okay?
It gives excitement every day kasi pagbangon mo, alam mo yung first step mo, oops, kailangan may makausap ako today. Kailangan meron ako isang tao na matulungan today. Sa health man yan o sa business opportunity man yan, yun yung goal every day. So, you will motivate and inspire your downline to do the same. So, lagi mo i-share sa mga leaders mo para gawin din nila kung ano yung ginagawa mo. Ipapakita mo sa kanila through your GC, pakita mo yung everyday activities para sila din ay ma-inspire na, ganito pala yung ginagawa, sige nga, gawin ko din. So, para everybody happy. So, first set of goal upon joining. 1, make sure you are an executive account holder. So, ano-ano ba yung executive account holder from gold, platinum, and jade? So, if not, gold to rank up or cash upgrade. So, yun yung madalas na ginagawa natin, yung cash upgrade. So, kung nasa hanggang silver pa po kayo, mag-upgrade na po kayo ng into executive account bago po mag-lock yung account nyo kasi 1 year lang. Pag na-lock na after 1 year, pag nag-anniversary na kayo, malalock na kayo sa kung anong account meron kayong hawak. So, pag copper, bronze, silver, mag-upgrade na po into gold, platinum, and jade. So, kung ano po yung kaya, yun po yung kunin nyo. At least naka-executive po kayo. Number 2, be a mover. So, paano ba maging mover? So, ito, yung referrals mo, kung ikaw ay jade, so dapat meron kang jade and platinum sa left and right mo para maging mover ka. So, kung platinum ka naman, it's either na 2 jade, 2 platinum, or 2 gold para maging mover ka kung ikaw ay platinum. So, kapag gold, pwede kang mag-mover ng jade, platinum, gold hanggang silver. So, laging 2 DR, left and right. So, parang pag silver, isang silver sa left, isang silver sa right para maging mover ka ng gold. So, sa platinum, ganun din. 2 gold, 2 platinum, or 2 jade na left and right. Either dun sa tatlo na yun para maging mover ka. So, kung silver ka naman, para maging mover ka, dapat meron kang isang left and right na jade, platinum, gold, or silver, bronze, or copper. So, kahit alin po dyan, basta meron kang left and right. So, magiging mover ka. Same with bronze po and copper. So, dapat po maging mover tayo. Okay? And also, be a mover maker. So, paano ba yun? Help your DR to be a mover. So, kung ikaw ay gold, mover ka, meron kang gold sa left, may gold ka sa right, tutulungan mo sila na makapag-mover. Dapat magka-provide din sila ng tig-isang gold sa left and right nila. So, para ikaw ay maging mover maker. So, ganun po yun. Number 3, yung third direct referral to activate your infinity bonus. So, paano nga ba yun? Yung first mo, DR mo, yung first left and right DR mo sa mover is dadagdagan mo ng isang DR pa kahit saan, kahit sa left or sa right, basta yung third DR mo, yun yung mag-activate ng infinity bonus mo. And syempre, yung for direct referral, para ma-hit mo yung just for you bonus. So, paano ginagawa? Yung first 2 mo, left and right, is dadagdagan mo lang siya ng 2 pa. So, magiging 4 para ma-hit mo yung just for you. So, applicable yun, hindi lang sa gold, kundi sa jade and platinum. So, ganun din po yun. Alright, number 6, non-stop DR and mentoring. So, quantity first before quality. So, kailangan marami po muna tayong mapapayin or maging member, and then through sa kanilang lahat, doon tayo makakakita kung sino talaga yung quality sa kanila na pwedeng umakyat
at mag-rank up. And number 7, hit the Sapphire rank. And Sapphire, Ruby, Emerald, and syempre hanggang Diamond. So tayo yun din po yung ini-aim natin na makapag-rank up po tayo into Sapphire. And then hit team and company incentives. Lalo na po ngayon ang dami-daming incentives, may pa SG na, may pa Hong Kong pa, tapos nung nakaraan, 'di ba, yung Switzerland, ang sarap nilang panoorin. Tapos mapapasabi ka na lang I am next. So, yun po, kailangan determinado tayo na yung pag sinasabi natin yung I am next, talagang dapat nasa puso natin na kaya ko ring abutin yan kasi naabot na nila. So, kaya importante yung ating mga top mentors. Okay, and ating mga do's and don'ts. So, ito po yung inviting. Long-term goals is to build your solid team. Invite 2 to 4 closest friends. Focus on inviting within your warm network. Sa warm network po muna tayo kasi ang trust nila ay na-establish na sa atin. So, nakikita na nila sa atin na kunyari, meron kang yung 2 or 3 or 4 na kaibigan mo, in-invite mo. Siyempre, yung tiwala nila sa'yo na hindi mo sila lulukuhin, na ini-invite mo sila para mag-join sa business mo, nandoon. Kaya yun yung pinofocus natin, na unahin natin yung mga warm market natin para sila mismo yung unang makakasama natin sa pag-grow. Okay po? Different approaches in inviting your prospects. So, meron tayong iba-ibang approach kung paano tayo mag-i-invite kasi iba-ibang level din ng mga tao yung mga nakakasalamuhan natin. So, meron tayong business owner approach, meron tayong product or health user approach, yung mga user lang siya, employee approach, and third-party approach. So, ano-ano po ba yung mga yon? So, ang isang po is be straight to the point. Kunyari, mayroon dito po mga sample scenario, no? So, yung scenario 1, bro, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? So, sabi ng prospect mo, ano yun? So, pag nag-reply siya ng ano yun, yung chance mo na yun na i-explain sa kanya para kasi pag nagtanong ng ano yun, ibig sabihin, meron na siyang hint na interesado siya. So, explain mo na kaagad. So, yung before, yung nakita sa Itbulaga, so yun yung sinasabi na yung nasa Itbulaga, yung ini-endorse nila Manny. So, ngayon, marami na tayong pwedeng isample sa kanila. Nakita mo yung sa EDSA, yung ano nila, Marian Rivera doon. Tapos yung si Song Joong Ki, yung nasa yung Bini nasa EDSA. Marami na tayong sample na pwedeng isabihin sa kanila. Tapos pag ang sagot nila is hindi pa, ano bang meron diyan? O syempre, yun na yun. So sasagot mo kagaya to nasa script. Okay bro, actually nakita ko lang sa internet, nagka-interest ako kasi maganda ang kitaan. And then balik mo sa kanya, kamusta ba? O kamusta bro? Para magkaroon lang kayo ng conversation, yung hindi agad maputol dun sa ini-endorse mo na na gusto mo siyang mapa-join. So, kailangan makapag-create muna ng conversation para unti-unti ma-build mo sa kanya kung ano yung gusto mong iparating. Okay? So, yung scenario to natin, ang prospect mo is magtatanong, networking ba to? Is it networking? So, syempre, ikaw, dapat ka na sa sarili mo na tanggap mo na sa sarili mo na ikaw ay nasa networking business at dapat pinagmamalaki mo yun. So, pagsasagot ka, yes, pero iba to sa iba. Hindi ito yung usual na multi-level or yung nakikita nila. Tapos sabihin mo, partners namin sila Heart, si Manny, or sila Marian, si Smalaudi, tsaka kung sino-sino pa ng mga celebrity na para maging in siya kasi yun mga kilala niya.
And then yung scenario 3 natin, kakamustahin mo muna siya. Bro, kamusta? Okay naman, ikaw ba? Sabi ng prospect, sabi. Okay naman bro, ito nag-a-adjust sa pandemic kasi kakatapos lang naman ng pandemic. So actually bro, kaya ako napamessage sa'yo kasi baka lang magka-interest ka. Kaso nagdadalawang isip nga ako kasi baka hindi mo naman kailangan. Kaso baka makatulong, sayang din. So yung approach mo is parang push and pull. Ini-introduce mo sa kanya pero ini-strategize mo na baka hindi niya naman kailangan or pero makakatulong sa kanya. So, doon siya nagkakaroon ng interest na ano ba yun? But parang gusto mo na parang ayaw mo naman ipakita sa akin. So, nagiging interesting ang conversation. So, from there, mag-send ka ng mga pictures, mga testimonials, yung mga pictures nila ah Marian Rivera, yung mga ganyan ni Mentor Maritoni Fernandez. Yan, i-send natin para nagkakaroon siya ng idea and oh, maganda nga, okay nga, reliable. So, ganun po. Yan, papakita natin yung mga yan. So, ito talagang kita mo ginagamit nila, iniinom nila. So, bakit hindi sila magtitiwala kung yung mga kilalang tao pinagkakatiwalaan yung product natin. So, bakit hindi siya magtitiwala? Or isa pang senaryo, sis, familiar ka na ba sa barley? Sabi, o hindi pa sis, ano ba yun? Ah, okay sis, yung iniinom ni Piolo Pascual at saka ni Hart. And then, syempre, tatanungin mo ulit, magbibuild ka ulit ng conversation. Ikaw ba sis, kamusta ka ba? Ano bang ginagawa mo? Ano pagkakabalan mo? Ganun. So, build conversation, sabi nga, always end up with a question para hindi na napuputol yung inyong conversation. Be the product of your own product. Siyempre, bago ka magkwento, i-try mo muna, gamitin mo muna. So, parang kagaya po natin, ginawa po natin bago po tayo nag-focus sa business, ginamit muna natin yung product and then, ayun na, share natin yung testimonials kung ano po yung nangyari sa atin after natin uminom ng ating amazing pure organic barley. So, sabi nga, testimony sales. So, wala naman, mas maganda kasi yung sarili mong kwento kesa sa nagsisend ka lang ng kwento ng testimonial ng iba. So, magandang sarili mong kwento nakikita nila mismo sa'yo. So, yun. Bukod doon, share pictures and videos ng lahat ng ating mga ambassador. So, Maritoni Fernandez, napakalaking ano niyan, kung paano siya napagaling ng kanyang cancer. So, ayun. Okay po. Meron tayong employee approach. So, kagaya ko sa akin, sa mga co-employee ko, ang lagi kong term na ginagamit sa kanila is extra income. So, sabi nga, use racket or extra income. So, if you offer business, some would think gastos. So, nga, lagi na wala pa ako, misali wala pa akong pangbili niyan, wala pang pang-open, wala pa akong pang simula. So, eto yung mga scenario niya. Sis, bro, baka may bago akong racket ngayon or extra income, may bago akong pinagkakaabalahan ngayon, maganda siya. May nakita akong pagkakita, naghahanap ako ng makakasama. Or may bago akong racket ngayon, online lang ito, sobrang simple lang. Baka gusto mo i-check. Wala naman mawawala, sayang din. And then, pwede mo namang idagdag na ginagawa ko to, kaya nga extra income is hindi nasasagasaan kung ano man yung trabaho, current na trabaho ko ngayon. So, ako ngayon na isang empleyado pero nagagawa ko pa rin ang IM ng full-time kasi pwede namang after work or after break, gagawin mo siya. So, dun tayo nagkakaroon ng interest. So, walang nawawala. Bagkus, nagkakaroon pa tayo ng kita. Kaya nga, extra income. So, ang sabi, no to kidnap approach, pero case-to-case basis. Kasi minsan may mga ayaw ng yung biglang, tara, tayo, after office, coffee tayo.
Pero nandun na pala sila mentor, nag-aabang na pala kasi magpe-present na ng IBP. So, case to case. Minsan na-appreciate nila, minsan naman merong ayaw nung ganun. So, dapat aralin po muna natin yung ating i-invite kung okay ba sa kanya yung ganun. Or pasadahan mo na muna ng konti bago mo siya invite. Okay po? So, third party approach. Ito. Use Rocket pa rin extra income. Sis, bro, may kilala akong Rocket ngayon. Baka may kakilala ka naghahanap ng pagkakitaan. Sabihan mo lang ako ah. Ako nagamit ko to mentors. Ganun ang inano ko. Baka may kakilala ka na naghahanap ng extra income. Sabi ko. Meron kasi akong kailangan ko ng makakasama. So, ang sagot sa akin, bakit ka pa maghahanap? Pwede naman ako. Ano ba yan? So, doon nag-start ang conversation hanggang sa ipipresent mo, pag nagustuhan niya, pwede. Di ba? Yung ganun. Meron din naman, bro, may online business kasi ako ngayon habang nasa work ako or nasa bahay, pwede gawin. Baka lang may kakilala ka naghahanap ng opportunity ngayon. Pwede mo ako i-refer. Salamat. So, yun yung start ng conversation. Pag iniwanan mo naman siya ng ganyan, pagkalipas ng ilang araw, babalikan ka. Ano nga ba yun, yung sinasabi mong online? Nagiging interested sila, lalo na kapag halimbawang nasa down moment sila, tapos na-invite mo, bigla kang may isipan balikan. Meron tong inaalok na extra income, try ko nga. So, tatawagan ka. Yan. Ayaw na ayaw lang ng tao na direct na binibentahan. So, kasi nga naman, kahit naman tayo minsan, di ba, yung biglang lalapit sa'yo, bili ka naman nito, para kang hindi naman ganun yung approach natin sa business natin. Kasi ang natin is makatulong sa iba, sa health at saka sa opportunity. So, yun dapat yung ipaparamdam natin sa kanila. Okay po. Scheduling. Eto, pag-schedule po ng schedule po ng mentoring or ng prospecting. So, mayroon tayong message format. So, prospect full name, background, date, time, venue, idea. Ito yung kung halimbawa gusto natin na magpa-help sa mga mentors natin, top mentors na mag-present kasi syempre bago lang tayo. Hindi pa naman natin kabisado yung business presentation at saka para hindi masayang yung leads natin. So maghingi tayo ng tulong sa top mentors natin. Bago tayo wag nating gawing on the spot. Dapat magsiset tayo ng schedule sa kanya ng 1 to 2 days man lang. Mentor Honey, pa-help naman po. Meron akong gustong i-talk. Baka pwede niyo ako matulungan. Ito yung pangalan niya. Ito yung background niya. Isa siyang businessman. Ganun. Tapos, saan ba yan? Kailan at anong oras? So, yun yung dapat na ibigay natin na info sa top mentors natin kung gusto natin magpatulong ng presentation sa kanila para alam nila kung sino ba, anong klaseng tao yung kakausapin nila. Alright po. Confirm a day or on the day before the meeting. Do not forget this. No confirmation means cancelled. So, tayo yung humihingi ng tulong sa mga top mentors natin. Dapat tayo po yung laging nakikipag-coordinate sa kanila. Hindi yung tayo pa yung tatawagan. So, dapat i-confirm natin na confirm po yung time and day and kung saan po yung meeting. So, confirm din yung schedule na hiningi nyo sa kanila. Alright? Immediate schedules, hindi ina-advise pero case-to-case basis mga mentors. Official schedules, know your IBP and training schedules. IM business presentation sa main office, Monday to Saturday, 5 p.m. Meron po tayo. IBC Batangas, Tuesday and Saturday. 1 p.m. at ngayon yata may nabago na schedule. Mentors, yung mga taga Batangas po. Tapos sa Warriors natin, meron din po tayo
Every 6 p.m. naman yun. I think Tuesday or Thursday na siya. Tapos, Falcons, Wednesday. Tama, di ba, mentors? Pati ako nalito na. Wednesday tapos Saturday din. Yung Sunday natin, yung testimonial Sunday. Ayun. Know your IBP and training schedule. Special trainings. Ayan. Ulit lang. Okay. So, part pa rin ng inviting, sa venue offline, paano ba ang tamang pag-invite? Saan ba dapat? So, invite on a neutral ground. Example po, coffee shop. Kasi prospect exerted effort and allotted her time to attend the business meeting. This is an indication that the prospect is interested. Okay. Location of the table. So, ano ba yung location of the table kapag ka nasa ano? Tsaka yung seating arrangement. So, paano po ba? So, kapag ka nasa isang table, dapat nakatalikod siya sa dapat facing the wall siya para yung nakikita lang niya is yung laptop mo at saka yung pinipresent mo at saka yung dinidiscuss mo. Hindi siya dapat nakaharap sa pinto kasi bawat pasok ng mga tao, nadidistract siya. So, dapat ang table nyo is nasa corner para hindi daanan ng mga tao. Alright? Huwag din daw sa bahay, never at prospect's home or any territorial ground. Kasi napakaraming distraction. Kapag nasa bahay, syempre may mga bata, takbo ng takbo, nag-iiyakan or naglalaro, madi-distract po kayo. Or kapag sa restaurant din, never din daw sa restaurant kasi magiging ano na siya, preoccupied na si prospect. So sa restaurant kasi case-to-case basis po. Pwede kasing mag-discuss after meal na. Hindi yung before. Kasi ang tendency nun, magdi-discuss kayo tapos dadating yung pagkain, napuputol yung discussion nyo. Or mawawala yung focus dun sa discussion kasi kumakain kayo. Yung presentation mo parang hindi na yung 100% nandoon yung focus niya. Kasi sinasabayan niya ng kain. Pwede yun after meal. So after niyo kumain, siguro mag-coffee kayo. Pag tapos niyo coffee, dun mo siya i-present, dun mo siya isingit. Kasi para nakaka-focus siya sa lahat ng sinasabi mo. Alright po? ABC rule or T-up. So, keep it short and simple. Example, alam mo ba yung magdi-discuss sa'yo, si Mentor Marlon? 25 years old lang yun, pero kumikita na ng milyon. So, iti-tee-up mo yung mentor mo na magpipresent. Pero, kapag dumating na yung mentor mo, introduce mo lang siya. Huwag na yung wag nang pahabain. So, keep it short and simple. Ma'am, siya po pala yung kinukwento ko sa'yo kanina, si Mentor Marlon. So, ganun lang kasimple. Kasi, before siya dumating dapat, na-introduce mo na siya. Na-tee up mo na siya. Kung sino yung kakausap sa kanya. So, not too lengthy introduction as it will sounds scripted. So, parang simpleng kwento lang, pero malaman. Okay po? Do not do it in front of your mentor. It will sound scripted din. So, parang, di ba, kapag halimbawa, nandiyan na si Mentor Marlon, nandiyan si Mentor Marlon, tsaka mo parang siya iti-tee-up. So, parang, ang dating ang prospect mo is either na parang nanliliit siya or hindi na siya komportable, yung ganun, or naiyabangan, or, yung mga ganung mga reaction. So, dapat gawin mo yan habang hindi siya nakaharap. Yun. Ganun din. Same way. Do not tee up the prospect in front of your mentor. Kaya nga meron kanina na schedule 1 to 2 days tapos merong format. Ilalagay nyo dun yung name ng prospect nyo. Ano ba yung background? Kung ano yung ano niya, kung saan kayo magkikita, yung gano'n, yung time. So, pero alam na ni mentor kung anong klaseng tao yung kakausapin niya. Okay po? Alright, presentation online. Set up home office. Turn on your camera.
Lahat ba naka-open cam? Okay. So always mute your mic. Be active on chat when the speaker asks. Answer and agree. So ayun po yung isa sa ating mga sa ating mga must have. Set up natin, mag-set up po tayo ng mini office sa bahay natin kung saan tayo pwedeng ng Zoom meeting sa presentations or sa mga trainings, yung hindi nakaka-distract, hindi tayo nadidistract. So, syempre, laging turn on your camera para parang normal lang yung pag-uusap natin and nai-inspire ang speaker kapag ka nakikita niyang maraming nakikinig sa kanya, nakikita yung mga facial expressions, kung nag-agree ba sa sinasabi niya or parang walang nakikinig sa kanya. So, parang ganun. So, para ma-inspire siya, ganahan siya, dapat napakita po natin yung ating mga faces. So, be active din daw on chat when the speaker is asked. Answer and agree. So, dapat yung ating chat box ay active. Active po ba? 21 million participants. Alright. So, listen and focus. Use the power of nodding. So, wala naman pong saysay yung pag-join natin sa Zoom kung hindi tayo makikinig at hindi tayo magpo-focus sa sinasabi ng speaker mentors. Kasi para saan at nagjo-join tayo sa Zoom? Hindi lang para may attendance ako, nakita mukha ko doon. Hindi yun. Kasi dapat may natututunan tayo sa bawat Zoom na ina-attenan natin, sa bawat training na ina-attenan natin. Lalo na kapag ka-online. Alright po. Huwag humiga at kung ano-ano ang ginagawa, mentors. Don't eat during the presentation. O pwede naman po kayong kumain. Lang kayo, mag-off cam, pero saglit lang para at least nandoon ka pa rin. Open ka ng cam mo after mo kumain para nakakapag-participate ka pa din. Huwag humiga at kung ano-ano yung ginagawa. At huwag may papakita yun sa speaker kung naka-open ang cam mo. Kasi nakakawalang gana, mentors. Mag-present kapag kayong audience mo nakikitang parang walang kagana-ganang makinig sa'yo. Don't leave during the presentation. Yun. Don't use your phone while your mentor is presenting. So, parang respect na lang din na pinapakita mo na pagka nagpe-present yung mentors mo, pay attention din para yung listeners mo, yung leaders mo, yung prospect mo, ganun din yung gagawin. So, don't ask question while your mentor is presenting. So, ipunin mo yung question mo at the end of presentation, tsaka ka magtanong, mag-raise hands. Okay? So, offline. Start the program on time. Be at the venue 30 minutes before the program begins. So make sure to orient your team or invites before entering the room to avoid conversations during the training, as it may create noise. Tama po. Para din makafocus sa kung ano yung dinidiscuss offline. Avoid using mobile phones. Assign someone from your team to make photos to be shared in your GC. So, kahit sino pwede nyo pong i-assign na mag-take photos para meron pong nasi-share sa GC. This is to encourage everyone to focus on the training. You can take pictures after the program. Pwede kayong mag-selfie-selfie. So, kagaya po na ginagawa natin sa business office, sa main office. Siyempre, di ba, kapag may mga presentation ginagawa natin, nagta-take photos tayo. Doon lalo na doon sa sa screen na kung ano yung pinipresent ni mentors kasi para meron tayong babalik-balikan sa training na ito nangyari ganun. Tapos may share natin doon sa GC para yung mga hindi naka-attend may idea din kung ano ba kung ano ba tungkol saan ba yung training that day. And then syempre, mag-selfie-selfie after ng training, di ba? Kasi na natin yan sa AM. Always make sure to fill the empty chairs at the front. So, ang iba kasi, gusto yung laging napapalikod. Pero mas masarap maupo sa harap.
para mas na-absorb mo lahat ng sinasabi ng speaker. Encourage everyone to actively participate in all activities, workshop. Keep the energy high. So laging i-share mo yung high energy para everybody din ay mag-participate sa group at saka sa lahat ng activities. Okay po? During math or meeting after training, 1-minute sharing rule should be strictly implemented before calling on the new members to share. The assigned host must remind everyone that whether finished or not, they will be stopped. So, meron lang 1-minute sharing rules. Alright? So, closing tips. Cut off, yung natin yung cut off na every Monday, yung Monday to Friday or Saturday, tas yung click day natin every Tuesday, and then pay off ng Saturday or Friday or Saturday. So yung first goal po natin, nagko-close po tayo is i-impose natin na, sir, pwede ka nang mag-refer agad para pagdating ng cut-off, may income ka na. Para yung ROI mo is mabalik na kaagad sa'yo. Kung ano man yung nilabas mo is makukuha mo na siya kaagad. So, paliwanag natin na dito po ay weekly po yung ng income natin. Okay? Slot reservation. Sir, pwede tayo magpa-reserve ng slot para ikaw mauna. Yung susunod na ma-refer ko, under mo na. So, dapat ma-explain po natin sa kanya ng maayos po yun. And the one account policy. So, possible yung sa mga spillovers. So, kailangan explain natin sa kanya in details yun para alam niya na hindi tayo kagaya ng ibang network marketing na kailangan mo mag-open ng 4 na account para makakuha ka ng income or ma-hit mo yung quota, yung ganun-ganon. Dito hindi. So, one account policy tayo. So, may possibility na mapunta sa'yo sa baba mo yung mga spillovers na ilalagay ng mga top mentors. And, of course, meron tayong credit card option para sa staggered payment or AC2 pay. Kung halimbawa man na nahirapan sila ng one-time payment, so meron tayong credit card na option na pwedeng i-offer sa kanila na pwede nilang gamitin. Sir, pwede po kayong mag-credit card kung wala po kayong cash. So, meron po tayong staggered payment para hindi ho mabigat sa inyo yung pag-open or pag-join sa business. Okay? Pwede rin pong abono, pero case to case. Kung talagang kilala mo or potential yung leaders mo or yung leads mo na makukuha or trusted people, pwede po yun. Pero it's a big no-no na hindi po ina-encourage na yung abono. Alright, mentors? So, may reminders. Promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. So, wag po tayong mag-promise ng hindi natin kayang patunayan or ibigay. Encoding and spillovers. Okay? Ask your mentors how to encode ASAP. So, kailangan po matutunan po natin kung paano yung proper encoding kasi para hindi po nagkakamali ng pag-i-encode. Encoding should be extreme left or extreme right. So, first direct encoding should be in spillover side. So, yung first direct mo, laging dapat nasa spillover side. Yung second, yung kabangga niya sa kabila side. Okay, spillovers are yours responsibility, not just a bonus. So, kailangan tulungan mo rin yung mga nasa spillover side mo. Kasi hindi lang yan bonus sa'yo, responsibilidad mo rin sila na mapag-grow mo rin yung business nila. Alright? 2C lang po, connect and communicate. So, kailangan po yan sa business natin. Kailangan, yun nga sinasabi, show up. Makipag-connect po tayo to everybody, to top mentors, to co-mentors, mga cross lines, and gano'n. Sa leaders natin, importante po yung may communication. So, kahit minsan hindi ka pinapansin sa GC, nagtuthrow ka nag-ano ka ng instructions or nag-invite ka,
kahit na minsan hindi nasasagot, continuous lang. Para para pag nakita nila na everyday ka nagaganon, magkakaroon sila ng din, ng eager na makipag-communicate or mag-connect. Yun po yung importante sa atin. It's either sa up or sa downlines natin, sa leaders natin or sa uplines natin. Kailangan natin ng connect and communicate. So, ayan. Just keep pushing and stay focused, mentors. Your hard work will pay off. So, yan po yung sinasabi ni Mentor Aika. So, tama naman kasi hindi tayo mentors kailangan huminto. Meron tayong mga downtime, pero sa downtime natin, kailangan nandun pa rin yung communication natin. And nakafocus pa rin tayo sa kung bakit ba tayo nandito sa IM worldwide business natin. At don't worry, kasi lahat ng hard work ay may makikita natin sa huli. Aanihin natin. Kasi kung tinitingnan nyo yung mga top mentors natin, yun yung futures natin. So ano bang pinanggalingan nila? Hard work din. So dapat pagdaanan din natin yun. Okay po? So yun lang. At maraming salamat po. Again, this is Mentor Sally Benitez, founder of Victorious Hawks, and I am worldwide. Thank you so much, Mentor Estelle.